Tayo pong magbukas sa panalangin sa umagang ito. Let's pray. Father God, nagpapasalamat kami sa umagang ito na ito'y pinagkalam niyo sa amin, Panginoon. Para muli, Lord, ang iyong mga anak ay makita niyong sumasamba at muli at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Sa inyong kamanghamanghang pangalan na nagpakita ng kagandahang loob at man iyong biyaya, Panginoon, sa gitna ng aming kalagayan, Panginoon. We are wretched soul, Panginoon, and we are hopeless, but Lord, because of your ay naabot kami ng biyong biyaya, Panginoon. Kaya Lord, salamat po dahil malaya kami sumasamba sa inyo, nagpupuri at mag-aaral na iyong salita. At pangunahan niyo po ang aming Sunday School sa umagang ito sa tulong ng iyong mga gawang gagamitin niyo. At ganoon din ay tulungan niyo po ang bawat isa na paalahanan ng gawain na ito ay malaga para sa inyo, Panginoon. Dahil ang araw na ito ay para sa inyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Pangunahan niyo po aming gawain sa umagang ito at purihin ka sa iyong katapatan, Panginoon. At ito lamang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time, ibigay na po natin ang oras na ito para sa ating pastor for our Sunday School. Okay, good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating Sunday School this morning. And this time, tatalakayin po natin sa attributes pa po ng Diyos, ang Kanya pong pagiging gracious. God is gracious. Okay, so yan. Medyo naninibago ako sa ano. So sa Psalm chapter 116 verse 5. So dito po sa verse na ito, it is the declaration of the word of God about God's grace o yung the graciousness of God. So sabi po rito sa verse na ito, gracious is the Lord, and righteous our God is merciful. Okay, so yan po yung declaration ng Book of Psalm about the grace of God. At sa ating pong pag-aaral ngayon, patungkol po sa biyaya ng Diyos, sa Kanya pong pagiging mapagbiyaya, ang una po nating tatalakayin po dito ay yung definition, the definition of God's grace. So when we say grace, so God's grace is His unearned and undeserved favor shown towards sinners. Because God is gracious, He sometimes give us what we don't deserve. So yan po yung essence ng pagiging gracious ng Diyos. He gives even we are not deserved doon sa Kanyang ibibigay. And particularly, yung hindi natin deserve sana, but because of the grace of God, tayo po ay binigyan niya ng kaligtasan o tayo po ay Kanyang niligtas. So, let us keep in our mind, pag sinabi po nating grace o biyaya, it is unearned, undeserved by sinners. But nonetheless, the Lord give us grace. Binigyan niyo po tayo ng biyaya. Pinadama ng Diyos ang Kanyang biyaya sa atin. So gaya po ng binabanggit ng Romans chapter 11 verse 6. So dito po sa Romans chapter 11 verse 6, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works.
Otherwise, grace will no longer be grace. So therefore, hindi po natin ito pinagtrabahuan. Wala po tayong ginawa doon sa biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. And then, kaya sabi po sa Romans 3:23-24, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. So, dahil po sa pagkakasala ng tao, ang nararapat po dapat sa tao ay itapon sa walang hanggang kaparusahan ng Diyos. But then, yun nga, ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kahabagan at pinadama sa atin ang kanyang dakilang biyaya. So, sa Romans chapter 6, verse 23, ang sabi din po sa verse na ito, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At yan po ang tinatawag na grace o yung biyaya. So that's the simple definition of grace. Again, when we say grace, it is unearned and undeserved. It is favor shown towards sinners. Ito ay pabor na pinakita ng Diyos sa mga makasalanan, yung biyaya ng Diyos. And then, let us go to the second part ng ating pong lesson na may pamagat na God is gracious. So let us study now the display of God's grace. The display of God's grace. So atin pong medyo bibilisan yung pacing po para dulo na lamang po tayo magtanong o kaya magbigay po ng ating mga opinion sa ating pong pinag-aaralan. So the display of God's grace. So diyan po sa una nating bahagi ng the display of God's grace, ang biyaya ng Diyos ay Kanya pong pinakita, una, in society. So in society, God shown His grace. So God's grace is displayed in both a general and specific sense. It is displayed toward all men in general. Ito po yung tinatawag na common grace. So yung general term, yung yung tawag doon sa specific na biyaya in the specific sense of the grace of God ay yung tinatawag din po na common grace. And toward believers in particular, ito po yung tinatawag na special grace. So there are two kinds of grace of God toward society, yung tinatawag po na common grace and special grace. So yung dapat po natin maintindihan dyan sa ating pong binabanggit na grace ng Panginoon towards society. So God in His common grace, una, He creates and sustains physical life. So according to Acts chapter 17, verse 25, so yung words o yung phrase dyan na sabi, He Himself gives to all people life and breath. So not only to the elect or to the believers, but even to the unbelievers. So ito po yung essence ng common grace ng Diyos. God in His grace
He creates and sustains physical life. So kaya habang nakikita natin ang bawat tao na sa kabila ng lahat ng hindi nila pagsunod sa ating Panginoon at pamumuhay ng labag sa kalooban ng ating Panginoon, still, God sustained their physical life. So yun po yung manifestation ng grace ng Panginoon. Doon po nakita yung biyaya ng Panginoon. Oftentimes, marami pong mga tao, particularly yung mga atheists na hindi naniniwala sa Diyos. At ang kanilang laging hinahangad ay makitaan ng leak yung salita ng Diyos at yung pananampalataya ng mga Kristiyano. So, oftentimes they question the existence of God dahil po sa mga sufferings na nararanasan ng tao. But then they fail to see yung katotohanan ng pagpapatuloy ng buhay ng mga tao sa kabila ng kanilang pamumuhay sa kasalanan doon sa biyaya ng Diyos. Diba? Kahit tayo mga Kristiyano, na-overlook natin yun eh. Na hindi natin nakikita yung katotohanan na yung mga tao, lalo na yung mga hindi sumusunod sa ating Panginoon, hindi nananampalataya sa ating Panginoon, patuloy po silang nabubuhay. Di ba? So kung hindi mapagbiyaya ang Diyos, matagal na yung pinatay ng Diyos, yung mga tao na hindi sumusunod, nananampalataya sa Kanya. So habang nakikita po nating nabubuhay, mayroong hininga ang mga tao, lalo na yung mga nasasabi nating mga talagang talamak na mga kriminal, yan po ay pagpapakita ng katotohanan ng pagiging mapagbiyaya ng Diyos. So, in His common grace, He creates and sustains physical life. So gaya po ng binanggit ng Acts chapter 17 verse 25, nor is He served by human hands as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life, and breath, and everything. So let us notice yung nabanggit po dyan na He Himself gives to all, not only to the few, particularly to His children, but even to the people na kung saan ay hindi po kabilang sa kanyang mga anak. So yung pagkabanggit po dyan na He Himself gives all mankind life and breath and everything. Yan po yung manifestation ng grace ng Panginoon. At yan po ang tinatawag na common grace. God gives life to His children, and God gives life even to the people na hindi po kabilang sa kanyang mga anak. And then in Isaiah chapter 45 verse 5, ang sabi din po dito, "Thus says God, the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it, in spirit to those who walk in it." So that's the verses that clearly says that God in His grace gives, creates and sustains physical life. Then, secondly, God in His common grace, He acts kindly toward His creatures. He acts kindly towards His creatures. At ang ating pong pangunahing mga supporting verses dyan ay sa Psalm chapter 145 verse 9, na sabi po sa verse na ito, "The Lord is good to all, and His mercy is over all
was made. And then in Matthew chapter 5 verse 45, sabi naman po dito, so that you may be the sons of your Father who is in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. So di ba, malinaw naman po natin yan na we witness nakikita na kahit mga unbeliever, yung mga magsasaka, sila po ay nakakaranas ng ulan na mula sa langit na pinapadala ng ating Panginoon. Minsan nga, mas mas marami pa silang inaani. Yung mga hindi mananampalataya na yon, yung mga unbeliever na yon, na mga magsasaka, no? And then, kukwestiyonin ng mga tao, yung kabutihan ng Diyos. So yan po yung dapat tayo bilang mga mananampalataya, kung yan ay na-overlook ng mga di mananampalataya, ay hindi po dapat nating ma-miss na mapansin yung yung katunayan ng dakilang biyaya ng Diyos. Kahit maging sa mga masasama ay ipinapadala ng Diyos ang kanyang ulan at pinapasikat ng Diyos ang kanyang araw. And then in Luke chapter 6 verse 35, sabi po rito, but love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and reward will be great, and you will be sons of Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. So, kaya dyan, tayo, in-encourage, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. So, saan nag-ugat yung, yung utos ng Panginoon, that even our enemies, we must love them. Dahil unang-una sa lahat, ang Diyos, ang sabi dyan ng ating Panginoon, God in His kind to the ungrateful and the evil, He sends His rain to them and shines His sun even to the evil ones o dun sa mga masasama. Kaya sabi ng ating Panginoon, the same, you as my disciples, kung papaanong pinapadama ng Diyos ang kanyang biyaya sa mga masasama, ganun din naman ang mga mananampalataya. Kaya sabi niya, love your enemies, do good, and lend, expecting nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the High, for our God is kind to the ungrateful and the evil. Then, number 3, God in His common grace restrains sin in its effects by such things such as human government and the presence of the Holy Spirit in the verse. So, makita po natin din yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang biyaya sa magitan ng restraint sa kasalanan at sa epekto ng kasalanan sa magitan ng mga bagay na kanyang ginagamit gaya po ng human government and the presence of the Holy Spirit in believers. Kaya sabi po ng Matthew chapter 5 verse 13 you are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. So dito ang point po dito yung mga mananampalataya na nagsisilbing asin at ilaw ng salibutan. So when it comes to restraining sin in its effects through the presence of the Holy Spirit in believers,
ano po ba yung gamit ng asin? Di ba? That exactly what is saying sa number 3 po, yung manifestation ng common grace ng Panginoon sa magitan ng kanyang pag-restrain sa kasalanan at sa epekto nito. So long that Christians are still here in the world, ang kasalanan po ay i-restrain ng Panginoon. So dahil sa biyaya ng Panginoon, ginagamit niya ang bawat mananampalataya na pinananahanan ng Banal na Espiritu upang i-restrain ang kasalanan. That's why a-agree po tayo doon sa nabanggit ni Charlie Kirk sa ilan sa kanya mga videos na as Christians dapat po ay tayo ay nagkakaroon ng influence sa ating government because the exact purpose of our life na nabanggit po dito sa Matthew chapter 5 verse 13, we are the salt we are the salt of the earth and the light of this world. So yung mga purpose po ng ginamit na yan ng ating Panginoon ay upang i-preserve ang ang kaayusan, ang katwiran dito sa mundo nito sa magitan ng mga mananampalataya na kung saan ay pinananahanan ng Banal Espiritu. So but nonetheless, ang point po natin dito, God in His common grace restrains sin in its effects sa magitan po ng human government at ng presence of the Holy Spirit sa mga believers. So the government and every believer is being used by God to restrain sin in its effects. So ito po yung manifestation ng grace, ng common grace ng Panginoon. And then in 2 Thessalonians chapter 2 verses 6 to 7, sabi din po rito, and you know what is restraining him now so that he may be revealed in his time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only now restrains it will do so until he is out of the way. So, there comes a time na kung saan ay talagang iiral ang kasamaan at yung time na yon, kapag ka ang mga mananampalataya ay wala na po sa mundo na ito, sa sanlibutan po na ito. So yun po yung tinatawag natin na na rapture. Kaya kung atin pong i-imaginein yung yung sinasabi ng Bible na 7 years tribulation. So sa pagkawala po ng mga mananampalataya na ginagamit ng Diyos upang umiral yung kanyang biyaya pa rin sa mundo na ito, then once na wala na tayong mga mananampalataya na pinananahanan ng Banal na Espiritu na nagre-restrain ng kasalanan at ng epekto nito, lalaganap na ang kasamaan sa mundo doon sa panahon na yon. Yung tinatawag po natin na 7 years tribulation period. Kaya kung babasahin po natin yung Revelation, yung portion na kung saan binabanggit ang 7 years tribulation, andun po yung nakakatakot na na panahon na yon. Dahil ang tanging nagre-restrain po ng kasalanan at sa epekto nito ay ang banal na espiritu na nananahan sa bawat mananampalataya. But then once na wala na po ang banal na espiritu dahil sa pagkuha na rin ng Panginoon sa bawat mananampalataya, then ang kasamaan po ay iiral.
And then the fourth, God in His common grace, pang-apat, gives unsaved man the ability to do cultural or civic good. Kaya yung mga official natin sa gobyerno, lalo na sa, kumbaga, nakita agad natin, nakakasama natin sa ating barangay, kahit mga unbeliever po karamihan dyan sa ating mga official, ay nagkakaroon po sila ng kakayanan na gumawa ng ng social work, yung pagtulong sa mga tao. And that's the clear manifestation of the common grace of God, because God in His common grace gives unsaved men the ability to do cultural or civic good. So gaya po ng binanggit doon sa Luke chapter 6 verse 32 to 34. Nasabi po rito, if you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. Minsan nga, mas marami pang ginagawa na mabuti yung yung mga unbeliever. Dahil pagdating naman doon sa kanilang kakayanan. So meron silang kaya, meron silang pera. So kaya nilang tumulong sa maraming mga tao. But then the point here is yung mga tao na yun ay nakakaya po nilang gawin yung mabubuting gawain na yun because of the common grace of God. Na sabi nga dyan sa number 4, gives unsaved men the ability to do cultural or civic good. And then, sumunod po na display of God's grace in salvation. So kanina in society, now in salvation. Just as God graciously gives physical life, so He graciously gives spiritual life. According to Ephesians chapter 2, verses 8 to verses 4 to 8. At mababasa din po natin yan sa Romans 3:24, Ephesians 1:7, 2 Timothy chapter 1 verse 9, and Titus chapter 3 verse 7. Okay, so in Ephesians chapter 2 verse 10, po rito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. And then the next supporting verse natin dito in Philippians chapter 2 verses 12 to 13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Kaya sabi po ni J.I. Packer, dahil po sa na to, sa mga nabanggit na ito, sa mga verses na ating binasa, sabi niya, I need not torment myself with the fear that my faith may fail. So ang mga Kristiyano na kagaya niya daw po, ay hindi dapat po matorment, matortured ang kanilang mga isipan dahil sa takot na baka ang kanilang pananampalataya ay hindi magtagal o mag-fail. Sabi po ni J.I. Packer, as grace led me to faith in the first place, so grace will keep me believing to the end. Faith, both in origin and continuance, is a act of grace, sabi ni J.I. Packer. So, in sanctification, we can be assured if we are truly saved and
child of God, kung talagang totoo ang ating pananampalataya, when it comes to our sanctification, it is God also who will work for us. Siya po ang gagawa para po sa atin. And so, we can be at peace, gaya po ni J.I. Packer, na pagdating po doon sa pagsusustain ang ating pong sanctification, ang Panginoon po ang siyang tutulong at kikilos din po sa atin. So in sanctification, God display His grace. At ito po yung tinatawag na sustaining grace. God will sustain us. So tanging mga hindi totoong mananampalataya ang hindi masusustain ang kanila pong sanctification, ang kanilang pamumuhay na matuwid o may kabanalan. Siguro maaring i-ano niyo po kung mayroong magpa-pop up na question sa inyong isipan, maaari niyo pong i-reserve sa ating panghuli, sa ating time ng questions. And then God display His grace in service. So in sanctification and then in service. So Paul understood that it was only by God's grace that he was in the ministry. The ability and opportunity to serve in the local church is a great privilege. So, but then, every privilege that given to every believer, to every Christian, is the manifestation of God's grace. Ito po ay mula sa biyaya ng ating Panginoon. So gaya po ng binanggit niya sa Ephesians chapter 3, verses 7 to 8, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ. So kaya, kung mapapansin po natin si Apostle Paul in his understanding about the grace of God that gives him the ability to serve the Lord, andun po yung kanyang humility. So kaya yung mga yung mga Kristiyano, yung mga manggagawa na doon po sa kanilang mga ginawang paglilingkod sa ating Panginoon ay kanila pong pinagmamalaki, nagiging pride sa kanila, nagiging prideful sa kanila, ay hindi po nauunawaan yung biyaya ng ating Panginoon. So, pagdating po kay Apostle Paul, makita po natin on how he understood yung ability na meron po siya na mag-serve sa ating Panginoon because of the grace of God. So ano ang epekto po nito kay Apostle Paul? Yung humble service to the Lord. Yung mapagpabang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya every time na ako personally, pag nakakita po ako ng mga pastors, mga Christians, na grabe kung magsabi na ako ang nakaakay sa sa kapatid na yan. Ako ang nag-donate niyan. Dahil sa akin, natayo yung church na yan. So, those kind of, Christians, ay hindi talaga nila naintindihan yung biyaya ng Panginoon sa buhay natin bilang mga mananampalataya. So, in our service, we are able to serve the Lord because of His grace also. Dahil din po sa kanyang biyaya. And then, next, God display His grace in suffering.
So pinapakita din ng ating Panginoong Diyos ang kanya pong biyaya pagdating po sa suffering. So according to Paul, suffering for the cause of Christ is a privilege. According to Philippians chapter 29 and Acts chapter 5 verse 41. When we do suffer, it is God's grace which sustains us. So according to 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9 and Proverbs chapter 3 verse 34. So una sa Philippians chapter, lalo na sa Philippians chapter 1 verse 29, sabi rito ni Apostle Paul, for it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. So every genuine believer na maglilingkod sa ating Panginoon, susunod sa ating Panginoon at makakaranas po ng kahirapan, ng paghihirap, they will sustain. Sila po ay makakatagal. And that is because of the grace of God. So yung biyaya ng Panginoon ang magbibigay ng kalakasan, ng kakayanan sa mga mananampalataya sa gitna po ng mga kahirapan upang makapagpatuloy, upang makapagpanatili ang mga mananampalataya. So kaya ang comfort po nito sa bawat mananampalataya na kagaya po natin, wag po nating katakutan, wag po tayong malunod ng takot kapag atin pong nararanasan ang mga kahirapan. Because God will sustain us even in suffering. Ang biyaya ng Panginoon ay nasa bawat mananampalataya, nasa atin po. And then, let us go now to the third part ng ating pong lesson sa ating Sunday School about the attributes of God, yung God is gracious. Let us look at some implications of God's grace. Tingnan naman po natin yung mga implication ng biyaya ng Diyos. So because of the truths na ating po nakita doon sa nauna po nating tinalakay, ang mga implication po nito, una, because God is gracious, we should be gracious. So gaya po ng nabanggit kanina sa isang verse na ating binasa po, So remembering how gracious God has been to us, His enemies, na ating pong mababasa doon sa Romans 5:10, we would be gracious to everyone, including our enemies. So gaya po ng binanggit sa Romans chapter 5 verse 10, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. So dahil po sa tayo mismo ay nakaranas po ng biyaya ng Diyos, na kahit naman nung tayo ay mga makasalanan pa, na ibig sabihin nun ay mga kaaway pa ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo, ay namatay para sa atin. So sino ba ang merong ganong biyaya na maging para sa kanyang mga kaaway ay nakahanda siyang mamatay. So yung Diyos lamang po ang nagpadama noon sa tao, lalo na po sa atin na mga mananampalataya. Kaya sabi diyan, in application, pagdating po sa atin, because God is gracious, we as believers, as Christians, should be gracious. Then second implication of God's grace, because God is gracious, we should be humble. We should be humble. Kaya pabiro ko pong nasasabi minsan sa sa mga kapatiran doon sa mga simbahan na
pinagpasturan ko, sabi ko, kapag ka nakakita ako ng mga Kristiyano na sobrang dami ng hangin sa ulo, nagtataka ako kung natanggap niya ba talaga ang biyaya ng Diyos o baka naman natanggap niya pero hindi niya pa talagang naiintindihan ang biyaya ng Diyos sa kanya. Dahil kung maintindihan po natin ang biyaya ng Diyos, na dahil din sa biyaya ng Diyos, unang-una sa lahat tayo, bagamat hindi po tayo karapat-dapat sa kaligtasan, ay pinili tayo ng Diyos sa kaligtasan. So ang karaniwan pong magiging epekto nun, kagaya po ng binabanggit dyan sa second implication of God's grace natin, because God is gracious, every Christian should be humble. Dapat nakikitaan tayo ng humility. Kung atin pong natanggap at atin pong naintindihan ang dakilang biyaya ng Diyos na ipinadama niya sa atin, sa iyo, at sa akin. And then, the third implication is, because God is gracious, we should be grateful. We should be grateful. So, yung gratefulness, ang mga practical application po niyan na kaagad po nating may papakita ay yung tayo po ay hindi nagsasawa, hindi napapagod. Dahil ang nagpe-fuel sa atin, sa ating hindi pagkasawa at hindi pagkapagod, na sambahin at paglingkuran ng ating Panginoon dahil doon sa biyaya ng Panginoon na ating natanggap. Dahil kung tunay mong naranasan, natanggap, at nararanasan ang biyaya ng Diyos, ito po yung magiging implication nito sa isang mananampalataya na kagaya natin. So because God is gracious, we should be grateful. Yung gratefulness na yun ay atin pong mai-convert sa ating pong pagpupuri, sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. In those ways ay doon natin may express yung ating gratefulness sa ating Panginoon. Kaya kung mayroong Kristiyano na parang burdensome sa kanya yung paglilingkod sa Panginoon, yung pagsamba sa Panginoon, yung pagpunta dito sa simbahan, yung pag nakarating ng maaga, naku, grabe na yung pagtataka sa sarili. Uy, nakarating ako ng maaga ngayon . Kasi nung una, parang hirap na hirap siya na pumunta ng simbahan. Samantalang ang purpose to come to church is to worship God. Ngayon, kung hindi po nauunawaan, and worse, ay hindi po talaga totoong naranasan, natanggap ng isang nagkiklaim na siya ay Christian, ang grace ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, then magiging burdensome sa kanya yung yung pagsamba sa Diyos, na yun po yung manifestation ng gratefulness ng isang Kristiyano. So, but then the grace of God, the implication of this to believers ay yung magiging grateful po ang isang totoong mananampalataya na nakatanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Because God is gracious, we should be grateful. So God is not obligated to show grace to anyone. If He was, it would no longer be grace. So thanks be to God for His indescribable gift. So according to Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 9, verse 15, kaya kung atin pong papansinin si Apostle Paul, dahil po sa biyaya na kanyang natanggap, na-grateful ni Apostle Paul, at yung kanyang gratefulness ay kanyang ipinapakita sa kanyang sacrifice service, sa kanya pong paglilingkod na may pagsasakripisyo. Tayo ba? Nakikita ba natin yung ating mga sarili? Na habang sinasabi natin na dumating na yung biyaya ng Panginoon sa atin, yung kaligtasan, ay nagiging grateful ba tayo sa ating Panginoon? And then the fourth implication, because God is gracious, we should praise Him. Yan. We should praise Him. So, how we are
willing to praise the Lord? Yung ba ay nakikita kung paano po tayo nagiging faithful sa ating pong pag-worship sa ating Panginoon, sa ating kapasalamat sa Panginoon? So in Ephesians chapter 1 verses 3 to 14 is a hymn of praise. So in Ephesians 1:7, makita po natin doon yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos. And then sa chapter 2 ng Ephesians, verse 7, yung surpassing grace of God, and yung sa Romans 5 verse 17, yung the abundance of God's grace. So kung tayo po ay nakaranas ng biyaya ng Diyos, ang implication po nito, ang magiging epekto nito sa atin ay yung ating pong pagpupuri sa Kanya. Then, fifth implication, because God is gracious, we should be motivated to serve Him more, not less fervently. So, consider once again Paul's words in 1 Corinthians chapter 15 verse 10, na sabi po sa sa verse nito, but by grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that with me. So dahil po sa biyaya ng Diyos na totoo o tunay na naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay, yung nakita din sa kanyang buhay ay yung fervent service to the Lord. Yung kanya pong paglilingkod ng mas higit. Nasabi niya rito, on the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. And then number 3. Yan, sa ating pong conclusion. So before natin yan tanong, anong time na ba natin? So may 5 minutes? Tama? So yan, may 5 minutes pa tayo. So bago natin itanong yung mga tanong na yan, baka sa inyo po, meron kayong gustong itanong sa ating pinag-aralan. So ang ating pong topic is God is gracious, yung pagiging mapagbiyaya ng Diyos sa atin. So nakita po natin yung pagiging mapagbiyaya ng Diyos kanina. So pagdating po particularly sa sa display of God's grace, na pagdating po doon sa salvation, sa ating salvation. So pinadama po ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin. Pagdating po sa society na maging maging unbeliever at mga believer ay nagkakaroon po ng kakayanan upang gumawa ng mabuti dahil sa biyaya ng Diyos. At pagdating po sa ating salvation kanina, na ating pong napag-aralan, so kahit hindi po tayo karapat-dapat sa kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At maging po sa sanctification, we are not evil. Actually, madalas tayo po ay sumasalungat pa rin sa kalooban ng ating Panginoon, na kahit dapat ay namumuhay na tayo ng matuwid, ng may kabanalan, but then, naranasan pa rin po natin yung pagsalungat sa kalooban ng ating Panginoon. But then, because of God's grace, ay sinusustain niya po tayo. Sinusustain po tayo ng ating Panginoon. And then, pagdating din po sa service,
nakakayanan po nating maglingkod sa Panginoon. Bagamat tayo po ay napapagod, ngunit panandalian, tayo po ay muling nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, and that's because of God's grace. And pagdating din po sa suffering na ating naranasan, na reality ng ating buhay dito sa mundo, kahit po tayo ay nakakaranas ng paghihirap, bilang totoong mananampalataya, hindi po tayo lubusan na lumalayo sa ating Panginoon. Bakit? Because of God's sustaining grace. Dahil po sa biyaya ng Diyos na sinusustain po tayo. Yan. And then, doon po sa implications ng ano na yon, ng biyaya na yun sa atin ng Diyos, kung atin pong alalahanin yung atin pong mga nabanggit, baka meron po kayong mga gustong itanong. Di ba, kung ayaw nyo magtanong, sagutin na lang natin itong mga ano natin, nakahanda na na questions. Yan. So una, how has God's grace been evident in your life? Yan. Siguro, yan, natin ilingan natin si Sister Pe. Ate Fe daw. Ng kanyang paano po nakikita sa inyong buhay bilang katunayan ng biyaya sa inyo ng Diyos? Good morning po. Bali, nakikita po sa nakakahiya. Nakita po sa buhay ko yung grace ng Panginoon na yung evidence ay yung nandun yung pag-sustain ng Panginoon sa sinustain niya ako. At kahit sa mga naging shortcomings ko, andun yun, sinustain niya ako para maging matatag. Amen. Yan, yung katatagan po, So, yun po yung ebidensya ng biyaya ng Diyos sa buhay ni Sister Pe. Yung sa kabila ng mga dumating na mga problema, mga pagsubok, ay nanatili na matatag sa pananampalataya at sa paglilingkod sa ating Panginoon, si Sister Pe. Yan. And then, second question natin, what are some ways you can be gracious to other this week? Diba, nabanggit natin sa ating diniscuss, sa ating tinalakay, na because God is gracious, we should be gracious to others. Maging gracious din po tayo sa iba. So ano po ba yung mga mga nagawa natin na pinatunayan natin na dahil naging gracious sa ating ang Panginoon, ay natin yon, pinadama din natin yon sa iba pa. So ano yung ilan sa mga halimbawa na maaalala natin na pinakita natin yung yung biyaya ng Diyos sa atin doon naman sa iba. Yan, si Ate Banji. Baka sa mga mga friend o mga kapitbahay. Ayun po. Ayun po, dahil gracious po ng God, ng Panginoon sa atin ay kaya po makikita na sa ating buhay na kung paano po natin pinamumuhay yung salita ng Panginoon. Kasi po, wala po tayong karapatan na dahil niligtas tayo ng Panginoon, dahil nga po tayo ay yun nga, dun po sa chapter 8 na for by grace are received through faith. Yun nga po, wala po tayong karapatan para ipagmalaki. Amen. Wala po tayong karapatan magmalaki dahil po wala po tayong ambag sa kaligtasan natin. So ang dapat po natin gawin is yung ipamumuhay po natin yung salita ng Panginoon na makikita po sa ating buhay.
yun po, ano po, mayroon tayo. Kasi po, Amen. hindi po tayo makapagkwento na wala, hindi po nakikita sa buhay natin. Amen. Thank you po, Ate Banji. So yun, dito na lamang po sa sa loob ng simbahan. 'Di ba? Na test po yung ating pag-a-apply ng katotohanan na ito sa ating buhay kapag meron pong naging problema. Pagka nagkaroon po ng misunderstanding among believers. So, gaano ba yan nagmamanifest yung grace ng Panginoon sa atin? Kasi minsan nakakalungkot. Sa kapwa pa lang natin Kristiyano, hirap na tayong ipasa yung yung biyaya ng Panginoon sa ating mga kapatid. Dahil nagkasala lang sila, na tayo, no? Hirap na tayo. How much more doon po sa mga unbeliever, di ba? Samantalang ang sabi ng kanina ng Panginoon sa Matthew, love your enemies. Yung kapatid mo pa lang, hirap mo nang ipadama yung biyaya ng Diyos sa kanya. Yan. Okay, so bagay, yung last na siguro, no? How does grace change how you view your spiritual gifts and talents? Ako na dyan. Ayan, si Sige. Deacon Ira. Pasok din niya sa number na how can great So, kanina kasi habang inaaral ko rin yung verse. So, papasok dito is about our gracious service, gracious giving, or gracious offering, and the gracious living. Yan. Diyan mapasok yan. How you understand yung biyaya ng Panginoon na tanggap natin, na naranasan natin. Doon babase yung paglilingkod natin. Kung gaano kayaman, kalalim yung biyaya ng Panginoon na naranasan mo, ganoon din papakita yung paglilingkod sa Panginoon. You will not give God something na half-hearted lang or shallow lang na hindi mo binibigay yung best mo. Ito na yung best ko. You will give your best. Kahit naglilinis ka ng simbahan, kung kaya mong kinisin yung tiles na yan, kaya mo man magsalamin dyan, because you're giving your best for dahil natanggap mo yung biyaya ng Panginoon. Ganun mo ipapakita yon. Lahat anong gagawin mo sa Panginoon, you will do everything for the grace dahil natanggap mo ang lalim ng biyaya ng Panginoon pag naaralan mo siya. Na kahit hindi mananampalataya, naranasan din yung biyaya ng Panginoon. But also, for us, na tayo talagang nakatanggap ng special grace ng Panginoon, ay doon babase yung paglilingkod mo. You will sing for the Lord, you will serve for everything you do for the Lord. You will do it for kung gaano kalalim at kayaman yung biyaya ng Panginoon na tanggap mo. Sunod yung gracious giving. You will not offer something for the Lord na hindi yung best. Ito palaging ginagamit palagi ngayon ng tao Hindi na 10% gracious giving na. But may kita yan sa yung gracious giving is about higit pa dun sa 10%. Hindi ka mabase doon sa 10% na ito, tapos sa 10% pa rin yung base yan. But if you are basing your giving is about gracious, then is more than 10% ibibigay mo sa Panginoon. Kaya ganun kalalim yung pag inaral mo yung gracious giving o gracious offering, you will give something for the Lord na over sa kanyang dinidiman na 10%. And ganun din sa your body. You offer yourself as your body. How you will present yourself pag pupunta sa simbahan. Because it is gracious. Harap ka sa Panginoon Hindi papakita mo yung best. Hindi ka pupunta sa simbahan, nakasanto ka lang, nakashort, nakachinelas. Because you are offering yourself for the Lord. Gracious living. Kung paano, kagaya sa amin ni Pastor Gary, kung kaano kalalim yung natanggap mong biyaya ng Panginoon, hindi papakita mo yung biyaya sa ibang tao at pamumuhay mo. Kaya doon ko na kanina inaaral ko siya, kung ganun katindi yung biyaya ng Panginoon na dapat, tayo rin. As we know God is gracious, then we must living ourselves in gracious sa paglilingkod, sa pagbibigay, at sa pamumuhay. Yun yung naging ko sa kanya naging paalala sa akin. Habang inaaraw siya, habang tinitingnan ko rin yun sa ibang mga komentary, kung ano yung niya. So yun, Pastor. Amen. Thank you very much, Deacon. So kaya ang challenge po sa bawat isa sa atin, kung tunay na ikaw po ay ligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoon, hindi maaaring maglilingkod ka sa Panginoon na half-hearted
o yung ano no, yung mga crumbs, yung mga tira-tira, yung mga spare time mo ang ibibigay mo sa Panginoon. Kundi yung pinaka first fruit kumbaga, yung unang bunga o yung ipa-priority mo talaga ang Panginoon. Ngayon, kung yung mga complacent and half-hearted kind of service and worship to God ang nakikita pa rin sa iyo, so tanungin mo na ang sarili mo. Talaga bang dumating na sa iyo ang biyaya ng Diyos? Talaga bang naranasan mo na ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay? Ngayon, yung sinasabi na definition kanina ng grace, yung unmerited favor of God na pangunahing tumutukoy sa kaligtasan natin at buhay na walang hanggan na binigay ng Panginoon. So kung talagang dumating na sa iyo ang salvation at talagang sigurado ka ng ligtas ka, so hindi maaring lilitaw yan mula sa iyong puso pagdating sa uri ng iyong paglilingkod at ng iyong pagsamba sa ating Panginoon. Gaya nga ng practical na example na nabanggit kanina ni Deacon Ira, yung gaya na lamang po ng paghahanda para sumamba sa Diyos. A Christian who experience the amazing grace of God in his or her life, he will prepare properly. Maghahanda talaga siya sa kanyang kasuotan at sa kanyang oras. Doon po yun magmamanifest, doon po yan makikita. So thank you very much at dyan po tayo pansamantalang magtatapos. Tayo po ay mag-close sa panalangin. Panginoon naming Diyos banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli Panginoon sa iyo pong paggamit ng lesson na amin pong napag-aralan upang minsan pa ay ipaalala po sa amin, Panginoon, kung gaano kadakila ang biyaya na dumating sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, kung tunay na dumating na nga sa aming buhay at amin pong naranasan ang iyo pong biyaya, Panginoon, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, at kasama po, Panginoon, ang patuloy pa na mga katunayan, mga manifestations ng iyong biyaya sa aming buhay, makita dinawa, Panginoon, ang aming pong paglilingkod sa iyo na nararapat, ang aming pong pagsamba sa iyo na nararapat, Panginoon. Otherwise, dapat po naming suriin ang aming mga sarili, Panginoon. Dahil bilang tunay na nakatanggap ng iyong dakilang biyaya at nakakaranas nito, Panginoon, ay maglilingkod din po ang isang nakaranas at nakatanggap ng iyong dakilang biyaya ng nararapat na paglilingkod para sa iyo. Ito po ang aming samo at panalangin, kasama po ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor Gary. So, we will pass our offering this morning sa umagang ito. At tayo po ay mag-aanda sa ating susunod na ating pagsamba for our Lord's table and worship service po. God bless po sa bawat isa.